Alam po ba natin kung ano ang nagdudulot ng kapayapaan? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Huwebes ng ika-33 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan ka nila at gigipitin ka sa kabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tumatawa din kaya si Jesus? Hindi po ito tuwirang nabanggit sa mabuting balita, ngunit pinapakita nito na si Jesus ay umiiyak. At ayon sa mabuting balita sa araw na ito, si Jesus ay umiiyak hindi po dahil sa sakit o pang-iinsulto, kundi dahil sa kanyang pagmamasid sa Jerusalem at sa mga tao nito na nasa pagkasira, sakit at pagdadalamhati bilang bunga ng kanilang hindi pakikinig at katigasan ng ulo. Sa pamamagitan ni Jesus, sa kanyang mga salita at mga tagubilin, ipinakita ng Diyos sa kanila ang daan tungo sa kapayapaan at kaligayahan. Ngunit, hindi ninyo nalaman ang daan tungo sa kapayapaan. Hindi ninyo nakilala ang panahon ng pagdalaw ng Panginoon. Hindi sila nakinig. May signal ng bagyo, ngunit hindi sila nag-alala. Sila ang may sala, bulag, pipi at bingi. Umiiyak din kaya si Jesus para sa atin? Tayo rin ay nanganganib na hindi mapapansin ang tinig ng Diyos. Ang pagnanasa ay maaring magiging sanhi ng ating pagkabulag. Ang katamaran at kalabisan ay maaring makapag-distract sa atin mula sa tinig ng konsensya. Bilang resulta, nawawalan tayo ng pagkakataon na makatulong sa iba sa paglawak ng ating karanasan bilang tao at sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Mga magnanakaw at terorista ay maaaring mangusap ng di napapansin sa ating buhay. Nilalason ang ating isip ng prejudice at paminsan-minsan ang ating mga relasyon ng galit at inggit sa pag-aasawa. Kung hindi mapapansin ng mag-asawa ang dahan-dahang pagkawala ng pag-ibig, ang kalungkutan, ang pagkasira ng pamilya ay maaring mangyari. Binibigyan din tayo ng babala ni Jesus. Kung alam lamang ninyo kung ano ang nagdudulot ng kapayapaan, kung alam lamang ninyo kung ano ang tamang panahon ng pagdalaw. Si Maria, nung nawala at nahanap nila si Jesus sa templo, ay nagpapaalala sa atin ng pagmamasid o pagninilay sa kung ano ang nais ng Diyos ay isang patuloy na katangian ng kanyang buhay. Si Maria ay eksaktong kabaligtaran ng bulag at bingi sa lungsod ng Jerusalem. Hindi pa dapat nating palawakin ang pagmamasid at pagninilay at pakikinig sa Diyos at sa kanyang kalooban para sa atin? Naway hindi mangyari na hindi natin alam kung ano ang nagdudulot ng kapayapaan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, habang ako'y nakatayo sa gitna ng mga tao sa lupaing ito, ang aking puso ay mabigat tulad ng sayo noong umiyak ka sa Jerusalem. Aking dalangin ang lakas at karunungan upang maging kasangkapan ng kapayapaan, upang magdulot ng pag-asa kung saan may pagkalungkot at pag-ibig, kung saan may pagtatanim ng galit. Patnubayan mo ang aking mga hakbang upang sa pamamagitan ng aking paglilingkod, maaari kong itanim ang mga butil ng pagkakasundo at pangunawa, at ang mga daing ng digmaan ay mapalitan ng himig ng kapayapaan. Bigyan mo ako ng lakas upang maging ilaw sa gitna ng dilim,
upang itaguyod ang katarungan na may habag at pangalagaan ang mga inosente ng may matatag na determinasyon. Naway ang iyong espiritu ng kapatawaran at pakikiisa ay palakasin ako upang makabuo ng mga tulay kung saan may pagkakaiba at upang ayusin ang mga bagay na nasira. Naway ang aking presensya ay maging patutuo sa iyong walang hanggang pag-ibig at ang mga luha ng alitan ay mapalitan ng yakap ng pagkakaisa. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.